Hala, akala mo wala today? Nako, meron po. Hello sa inyo. Magandang araw dahil nandito ka pa rin at nakikinig. Nako, maraming salamat po talaga. Welcome back po dito sa ating channel. My name is Mama Mia and ako ang tagapaghatid ninyo ng kwento araw-araw. Charot. Grabe naman sa araw-araw, hindi napapanindigan, 'di ba? Nalilate pa nga. Pero ayos lang 'yun. Base nga sa isang comment ng nakaraang linggo, sabi niya, better late than never. Charot. Welcome back again dito sa ating channel. Kung ikaw ay dati pa nating subscriber at laging nakaabang sa ating mga kwento, laging nagre-refresh kung bakit wala pa, late lang pala. Charot. Ang iba naman, ako, lagi din na nakikinig sa atin kahit hindi pa nakapag-subscribe. Please click that subscribe button now and click that notification bell para naman lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. And syempre, sa mga bagong sibol nating taga-pakinig, sa mga bago dito sa ating channel, welcome po. Sana magustuhan nyo ang tumambay at syempre ang makinig at manood ng ating mga kwento. Kung ayaw nyo naman panoorin itong mukha ko, pwede nyo namang pakinggan lang. Huwag nyo nang panoorin. I-ano nyo na lang, face down nyo na lang yung cellphone. Anyways, bago ang lahat, nais kong bumati sa inyo. Hello kay Evangeline Bautista, all the way from Hong Kong. Thank you so much, Marife Bautista din. Ang daming nakikinig na Bautista. Bautista family na lang kaya. Hi kay Cecilia Clarabal. Advance happy 6th anniversary daw. Oh, sana all. Sa Santillan Meat Shop, maraming salamat. Maxel, maraming thank you sa iyo at lagi kang nakikinig. Chazi Chai, Jocelyn Castro, maraming salamat all the way from Hong Kong din at taga Kamiling Tarlac po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pakikinig. Rowena Tuan. Ayon, birthday niya today. Happy birthday to you. Hello din kay Ronap. Maraming salamat. Hello din kay Gail Easy. Kawaii Jazzo Channel. Reynaldo De Vera. Maraming salamat, sir. And kay Clarissa Borsena. Thank you so much. Luwin Tuazon. Maraming salamat. I'm not safe. Oh, sana. Bakit ganun? Sina Monrol. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Jemer Cadejas. And syempre, meron po tayong mga na-screenshot nung nakaraan na mga tagapakinig natin. Hello po kay Alni Espania. Pa-shoutout daw sa family Bantang at Guevara ng Sitio Turil, Punta Look, Romblon. Thank you so much. Bemelin Lumapag. Maraming salamat and happy birthday. Advance happy birthday kay John Benson de Guzman. Ngayong Wednesday yung birthday niya. Advance happy birthday sa'yo. Hello rin kay Mila Crisadoro. Maraming salamat all the way from Bahrain. Renz Raylay Vlogs, thank you so much sa iyong pakikinig. And hello din na pala, happy birthday. Tomorrow ang birthday niya ni Margie Lohong. Advance happy birthday, Margie. Eunice, maraming salamat sa iyong pakikinig. Rhea Gonzaga, Liza Chin, Jacqueline Sanchez, na silent listener daw natin. Maraming salamat all the way from Qatar. Thank you so much po. Sumingit Mauro, maraming salamat. Hello kay Alan Kagulada na always nakikinig sa ating programa all the way from San Miguel, Bohol. Rom Raiko Bactol, maraming salamat sa iyong pakikinig. Elizabeth Lagunday. Hello din kay Colleen Odono Vlogs. Tama po ba? Nancy Matuba, all the way from Jeddah. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At syempre sa lahat po ng nag-comment, lahat ng nagpapabati na hindi natin pa nababati hanggang ngayon. Ako naman, pasensya at medyo kukonti lang ang oras natin, 'di ba? Sabi ko nga, iiklian natin ang ating mga intro. Kaya eto na, iniiklian na. So wag na nating patagalin. Dahil alam kong excited kayo na pakinggan ang kwento natin ngayong araw na ito na medyo kakaiba din sa mga kwentong nai-airy natin. Ang daming kakaibang nagsisend ng kanilang mga storya sa ating channel. Eto na po ang paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Madalas sinasabi ng iba na mapagbiro talaga ang tadhana. Hindi ko naman aakalain na ako rin pala mismo ang makakaranas nito. Para sa akin, isang napakalaking biro
at napakalaking pasakit ang binigay sa akin ng tadhana. Kung bakit ba naman kasi ganito ang nangyari sa buhay ko. Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat nga pala at sinimulan mo itong iyong YouTube channel. Isa nga pala ako sa mga libo-libo niyong tagapakinig na hindi man lang nagko-comment. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Dre. At ang kwento kong ito ay inilihim ko talaga sa lahat. Ang totoo niyan, Mama Mia, ito pong aking ginawang email address ay hindi po ito nag-i-exist. Ginawa ko lang ito para maipasa itong kwento ko at nang walang ibang makakakilala sa akin. Meron kasi akong ginawa, isang napakalaking kasalanan na hanggang ngayon lihim ko pa ring pinagdudusahan. Isang kasalanan na ayokong may makaalam kahit na sino pa man. Mama Mia, tulad ng nakararami sa iyong letter senders, ako po ay lumaki sa isang mahirap na pamilya. Bata pa lamang ako ay nakikita ko na kung papaano kami laitin at kung papaano kami tignan ng mas maliit kesa sa iba naming mga kamag-anak. Oo, bata pa lang kasi ay nag-asawa na agad ang mga magulang namin kahit na hirap din sila noon sa buhay. Ang papa ko ay helper lamang o tagatulong lamang sa isang malaking tindahan sa kanilang lugar noon. Ang mama ko naman ay isang bagong pasok na kasambahay. 16 years old pa lamang ang papa ko noon samantalang si mama ay 14 lamang nung magkakilala sila. To cut the long story short, nagkaibigan sila dahil laging pinapabili ng amo ni mama ang mama ko doon sa tindahan na pinagtatrabahuan ng papa ko. At nung nagkakilala nga sila ay nagkagustuhan din at agad na nagkaligawan at naging magsyota. Habang tumatakbo ang panahon sa kanilang relasyon ay hindi na nila napipigilan ang kanilang mga sarili. Kaya wala pang isang taon simula nung naging sila ay ipinagbuntis na agad ng mama ko ang kuya ko. At nung nagbuntis na ang mama ko ay tumigil na rin ito sa pagkakasambahay dahil ayaw ng amo nito na may buntis siyang nagtatrabaho sa kanila. Kasi perwisyo raw at hindi raw makakakilos ng maayos at hindi nagagawa ng maayos ang kanyang trabaho. In short, pinaalis po ang mama ko sa trabaho. Kaya wala na pong naging choice noon ang papa ko kundi isama na ang mama ko sa bahay nila. Sa squatters area lang nakatira ang papa ko noon kasama ang kanyang pamilya at iba pang mga kapatid. Nagalit pa nga raw ang mga tita at tito ko nung malaman nilang nagdadalang tao na ang syota ng papa ko. Kasi daw, dagdag palamunin naman at baka hindi raw sila matustusan sa kanilang pag-aaral. At yun nga ang nangyari, naputol nga ang pagtustos ni Papa sa mga pangangailangan ng pamilya niya, lalong-lalo na sa mga pag-aaral ng mga nakababata niyang kapatid. At mula nga noon, hindi na pinakitaan ng maganda ng pamilya ni Papa ang mama ko. Pero kahit na ganoon ay nagtiis sila. Hanggang sa unti-unti ay nakapagtapos na ang mga tito-tita ko sa kanilang sariling pagsisikap. Yung iba ay kanya-kanya ng kuha ng mga trabaho habang nag-aaral. Pero ang papa ko naman ay hindi niya magawa yun. Sabi niya bukod daw sa mahina talaga ang utak niya pagdating sa eskwela, ay marami na rin po ang kanyang sinusustentuhan noon. Unang-una ang mama ko hanggang sa sunod-sunod na nga kaming mga kapatid. Hanggang sa napagkasunduan ng mama at papa ko na rumenta na lang ng sarili nilang matitirhan. Kasi araw-araw na lang na ginawa ng Diyos ay lagi na lang pinaparinggan ng masama ang mama ko ng buong pamilya ni Papa. At nung unti-unti nga ay lumayo na ang loob namin sa aming mga tita at tito, pati na rin sa aming lolo't lola, ay napag-isip-isipan nila na umalis na kami sa bahay na yon. Nagrenta kami pero sa isa ring squatter area. Mama Mia, hindi na namin namamalaya na sa pag-usad ng panahon habang pahirap ng pahirap ang aming mga buhay ay
paasenso naman ng paasenso ang pamilya ng papa ko. At mula nga noong unti-unti silang nagkakaroon ng mas maayos na trabaho ay minamaliit na nila kami. Kaya naman hindi na rin kami pumupunta doon. Sa side naman ng mama ko ay hindi rin kami nakakapunta dahil mahal ang pamasahe papuntang probinsya. Nagsumikap na lang na nagtulungan ang mga magulang namin para mapag-aral kaming magkakapatid. 5 po kaming magkakapatid at ako po ang pangatlo. Yung ate ko po ay tinanan nung nag-15 years old lamang siya. Halos mawala noon ng ulirat ang mama ko nung nalaman niyang nakipagtanan sa boyfriend niyang mas matanda pa sa kanya ang ate ko. Yung kuya ko naman, Mama Mia, ay nagsumika para sa aming pamilya. Kaya lang, siguro ay hindi talaga para sa amin ang pag-asenso. Hindi naman po kami mga tamad. Nag-aaral naman kami, nagsusumikap. Yung papa ko nga halos dala-dalawa ang trabaho sa araw-araw. Nagko-construction sa umaga at tuwing gabi naman ay namamasada ng tricycle ng aming kapitbahay. Mahirap talaga ang buhay. Hanggang sa napagdesisyonan ng kuya ko na tumigil na sa kanyang pag-aaral at tumulong na lang sa amin. Pero hindi rin naging madali ang lahat. Dahil matapos lamang ng halos 2 taon mula nung tumigil sa pag-aaral si kuya, ay nadisgrasya naman sa construction ng aming ama. At dahil nga hindi naman siya legal na empleyado doon sa construction na kanilang pinagtatrabahuan, ay wala pong natanggap na kahit na piso ang papa ko. Wala din po siya noong mga SSS, mga ganyan, wala po. Kaya naman kami ang nagpakahirap para mailibing ang papa ko. Sa tulong na rin ng mga kasamahan niya sa construction na nagbibigay kahit papaano ng konting halaga, ay nabigyan naman namin ng disenteng libing si papa. Kaso nga lang, Mama Mia, mula nung mamatay ang aming padre de pamilya ay naging mas mahirap pa ang buhay. Lalo pa nung nabuntis ng kuya ko ang kanyang girlfriend. Hindi na po talaga kami nakaalis sa lusak. Ako naman, Mama Mia, ay hindi na rin nakakapag-aral. Yung mga kapatid ko na lang kasi wala namang gastos sa kanilang matrikula. Ang totoo niyan, kahit nga baon kung minsan ay hindi namin nabibigyan ng aming mga kapatid. At dahil wala naman akong tinapos kahit high school ay nahirapan po akong maghanap ng trabaho. Hanggang sa naging katulong na lang din ako sa construction, Mama Mia. Pero paminsan-minsan lang din yun. May mga pagkakataon na tambay talaga ako sa bahay. Ang mama ko naman ay tumatanggap ng mga labada kaya tumutulong-tulong na rin ako sa kanya. Ang kuya ko lang ang nagtatrabaho sa amin. At nung makapanganak na nga ang kanyang girlfriend ay nagtrabaho na rin ito sa grocery store at kami na ni mama ang nag-alaga sa kanyang anak. Patuloy ang buhay. Kahit mahirap, tuloy lang. Wala na kaming naging pangarap noon, Mama Mia. At naiisip na lang namin noon ay ang mag-survive sa araw-araw. Makakain lang kami ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw, ayos na yun. Kahit na nga minsan dahil sa hirap ng buhay ay napuputulan ng kuryente, tubig at kung minsan pa nga ay napapalayas sa aming inuupahang bahay. Pero kahit na mahirap, sabi namin noon basta tulong-tulong kami ay ayos lang ang lahat. Kaso lang, Mama Mia, may isang araw na pinuntahan ng kaibigan niya si kuya sa bahay namin. Ang sabi nito ay meron daw itong iaalok na trabaho. Isang mayamang inchik daw ang magiging amo nila. At dahil nga medyo mataas ang sweldo doon ay lumipat ang kuya ko sa walang pagdadalawang isip. Meron na rin daw doong SSS, PhilHealth at kung ano-ano pang kailangan sa gobyerno. Kaya naman dahil din sa PhilHealth ay pumayag ang kuya kong mag-transfer doon. Naisip kasi niya na laging nagkakasakit ang kaniyang anak. Mama Mia, simula noong nag-transfer ang kuya ko doon ay naging mas matamlay na siya. Ang sabi niya, stress daw kasi sila sa trabaho. Yung kanilang mayamang among inchik ay lagi raw galit. Lagi silang sinisigawan, pinapagalitan kahit sa harapan ng mga customers. Nakakapanliit daw ng pagkatao. Binibiro ko pa ang kuya ko noon. Hindi ka pa ba nasasanay na
Marami namang nanliliit sa atin. Sabi ko sa kanya. Ngumiti na lang ang kuya ko pero halata sa kanyang mga mata na hindi talaga siya masaya. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, umuwi akong natataranta ang nanay ko. Pumunta kasi ako doon sa plaza at nakipag-basketball sa mga kaibigan ko. Wala na kasi noong gawain sa bahay kaya naisipan kong magliwaliw naman. Pero nung umuwi ako ay umiiyak na ang nanay ko sa sobrang pagkabalisa. Dre, mabutit umuwi ka na. Bakit po nay? Ano pong nangyari? Takot at gulat kong tanong. Ang pamangkin mo, Dre, kanina pa yan inaapoy ng lagnat, sabi niya. Po? Patignan ko nga po. Dali-dali akong pumasok sa nag-iisang kwarto sa bahay na yon. Kinapa ko ang noo ng pamangkin ko at totoo ngang nilalagnat ito. Iyak na rin na ito ng iyak. Kaya naman inutusan ko si nanay na bumili ng paracetamol. Buti na lang at meron pa akong mga barya noon. Nung napainom ko na ang bata ay medyo bumaba naman ang lagnat nito. Pagdating ni kuya at ng asawa niya ay nag-away silang dalawa. Dahil nga delayed ang sweldo ng kuya ko. Galit na galit naman ang ate ko na siyang asawa ni kuya dahil papano raw ang mga bilihin sa bahay. Ang mga bills, lalong-lalo na ang gatas ng kanilang anak. Yung sweldo mo pa naman ang inaasahan ko ngayon. Bakit wala pa yan? Sabi ng hipag ko. Pasensya ka na talaga, mahal. Hindi naman namin talaga alam na aalis pala yung amo namin. Tapos, magbabakasyon pala nang hindi pa kami siniswelduhan. Ano ba yung amo nyo? Pwede nyo naman yang isumbong ah. Sumbong nyo na nga yan sa dole. Sabi naman ng ate ko. Ginawa na yan ng isa naming kasamahan. Pero pinagbayad lang yung amo namin sa natitirang sweldo nung kasamahan namin tapos natanggal sa trabaho. Ayoko namang matanggal sa trabaho, mahal. Rinig ko ang pagsisigawan nila. At nung humupa na ay kinatok ko ang kwarto nila at lumabas si kuya. O ano? Kuya, si Junior kanina pa yan inaapoy ng lagnat. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Sasabihin ko sana kanina kaso nagsisigawan kayo ni ate. Rinig nga kayo hanggang sa kapitbahay. Sensya ka na ha, namomroblema lang. O saan ka na naman pupunta? Sigaw ng hipag ko nung akmang lalabas ng kwarto si kuya. Titignan ko lang yung bata, nandun katabi ni mama, nilalagnat daw. Doon napabalikwas ang hipag ko at nilapitan niya ang anak niya. Kinarga niya ito. O buti at hindi na ito masyadong mainit. Pinainom ko kasi ate ng paracetamol kanina. Anong pinainom mo? Yung pambata, nagtanong ako dun sa pharmacy. Salamat ha. Pasensya ka na at naririnig mo ang away namin ng kuya mo. Medyo kapos kasi talaga tayo ngayon eh. Naiintindihan ko naman ate. At pasensya dahil hindi pa ako masyadong nakakatulong sa inyo. Mama Mia, hindi ko po talaga alam pero nakukonsensya ako. Pakiramdam ko dagdag pabigat kami ng nanay ko at ng mga nakababata pa naming mga kapatid ni kuya sa kanilang pamilya. Kapag naman sinasabi ko kay kuya na wag na kaming alalahanin, sabi naman niya ay hindi po pwede. Napag-usapan na rin daw nilang mag-asawa ito na hindi titigil si kuya sa pagtulong sa amin. Kaya naman mahirap talaga ang buhay. Pero yung lagnat ng kapatid ko, yung lagnat nung pamangkin ko ay hindi pumawala-wala. Napansin na lang ng nakababata kong kapatid, Mama Mia, na kung minsan ay bumababa ang lagnat ng pamangkin ko, kung minsan naman ay tumataas. Hanggang sa isang umaga, nataranta ako dahil nagising ang lahat sa kakasigaw ng hipag ko. Mama Mia, may dugo pong lumabas sa ilong ng bata. Nakita ito ng aking hipag kaya nagsisisigaw ito at nagising kaming lahat sa bahay. Agad namang isinugod sa pampublikong ospital ang aking pamangkin noon. Mama Mia, dun nga namin nalaman na may dengue pala ang bata. Hiyak ng iyak ang hipag ko. Problemado naman ang kuya ko.
Umalis silang dalawa at sinabi kong ako munang magbabantay sa pamangkin ko. Pagkaalis nila, sabi nila at didiskarte sila ng pera pero dumating sila nang wala pa rin. Narinig ko na naman silang nag-aaway. Wala na raw kasing nagpapautang sa kanila kasi nga masyado na silang maraming utang na hindi pa nababayaran. Kaya yung mga kaibigan nila ay wala na rin daw maibigay. Paano yan? Anong gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin yung anak natin na mamatay dito? Sabi ng hipag ko. Hindi po pwede. Kailangan nating humanap ng paraan. Ililigtas natin si Junior. Sabi naman ng kuya ko. Pero Mama Mia, halos magdadalawang araw na ay wala pa rin perang nahahanap. Meron kasing mga gamot, lalo na Mama Mia, yung kailangan talaga ng bata na wala doon sa pampublikong ospital namin. Masyadong maliit lang kasi yung lugar namin at marami pang tao, kaya naman nauubusan. Nung bang nilalagay sa swero, yun po, nauubos po yun Mama Mia. Kaya naman nahihirapan talaga kami. Hanggang sa narinig ko isang gabi nung umuwi ako dahil si Mama muna at ang hipag ko ang nagbantay sa pamangkin ko, may dumating sa bahay namin. Siguro mga kaibigan yun ng kuya dahil siya ang humarap sa mga ito. "Oh, kumusta anak mo pare?" Tanong ng isa niyang kaibigan. "At doon pa rin sa ospital." "Ano, hindi pa rin ba nagiging stable yung lagay?" "Hindi pa eh. Sabi ng doktor, meron ng mga komplikasyon na nangyari sa anak ko kasi natagalan bago namin siya naidala doon sa ospital. May mga organs na rin daw na naapektuhan eh." "Talaga? Anong gagawin natin ngayon? Wala pa tayong sweldo." Pagkasabi ng isang lalaki ay napagtansya ko Mama Mia na siguro ay mga kasamahan yon ng kuya sa trabaho. Oo nga eh. Sa susunod na linggo pa raw darating sina boss. Pare, yung boss talaga natin na yan, walang puso eh. Iniwan tayo nang hindi man lang tayo pinapasweldo. Anong tingin niya sa atin at sa mga pamilya natin? Hindi kumakain ng bigas? Ano? Sabi pa ng isa. "Nakawan na natin yun pare." Sabi naman nung isa. Doon na nagsalita ang kuya ko. "Wag naman ganun. Hindi rin naman makatarungan na nakawan natin sila." "Anong hindi makatarungan? Yung kanilang pera, galing sa atin yun. Galing sa ating mga trabahador nila. Pagkatapos hindi nila tayo maswelduhan man lang ng sakto, yun lang naman ang hinihingi natin ah. Tsaka hindi naman natin yun nililimos, pinagtrabuhan natin yun." Sabi nung isa. "Ano? Ayaw mo bang sumama sa amin? Sige ka. Baka kung anong mangyari sa anak mo, kailangan na kailangan mo ng pera." "Ayoko. Hindi ko talaga kaya yung ganyan eh." Sabi naman ng kuya ko. Ang dami pa nilang napag-usapan na hindi ko na lang babanggitin dito Mama Mia. Hanggang sa hindi talaga pumayag ang kuya ko sa suggestion ng kaniyang mga kaibigan na magnakaw sila dun sa bahay ng amo nila. Tinitignan ko sila mula sa taas dahil sa baba sila nag-uusap. At nung paalis na ang mga kaibigan ni kuya ay nagkunwari akong lalabas at may pupuntahan para manghiram ng pera. Pero ang totoo niyan Mama Mia, hinabol ko po yung mga kaibigan ng kuya ko. Mga Brad, tawag ko sa kanila. "Oh, ikaw yung kapatid ni Jerome, di ba?" Sabi nila na ang tinutukoy nilang Jerome ay ang kuya ko. "Oo. Oh, ba't ka sumunod sa amin?" "Narinig ko kasi yung usapan ninyo eh." "Anong usapan?" "Yung gagawin niyo mamayang gabi." "Nako, wag mo nang isipin yon, ayaw pumayag ng kuya mo eh." "So hindi kayo tutuloy?" Tanong ko. Nagkatinginan sila Mama Mia. "Ano bang balak mo Toy? Sumbong mo kami?" Hindi ako nandito para doon. Nandito ako para sumama sa inyo." Sabi ko naman. "Ano? Sasama ka sa amin?" "Oo. Kailangan ng pamangkin ko. Kailangan ng pamilya namin dahil mapapalayas na rin kami dyan sa tinitirhan namin eh." "Sigurado ka ba Toy? Ilang taon ka na ba?" Tanong niya.
19 na ako. Mukha lang akong bata. Sigurado ka ba talaga? Tanong naman nung isa. Oo nga, sigurado ako. Tsaka wag nyo nang sasabihin kay kuya ha. Kailangan ko lang talagang dumiskarte ng pera at tsaka tama naman kayo eh. Hindi naman masamang nagkawan yung amo nyo. Napakakuripot. Pagkatapos, hindi pa kayo pinapasweldo ng tama. Diyan. Diyan ko nga gustong dalhin ang kuya mo eh. Kaso hindi niya maintindihan. Ewan ko ba bakit ang bait-bait nun kahit nanganganib na ang buong pamilya niya. Sige, totoo bang sasama ka? Magkita tayo mamaya. Mga alas 7 ng gabi. Sabi ng mga ito bago ako tuluyang talikuran. Mama Mia, natatakot din naman ako noon. Kahit natambay lang ako sa bahay at tambay lang ako sa buhay, ay hindi naman po ako kailanman nagnakaw. Ang naiisip ko lang noon ay ang buhay ng pamangkin ko. Ang naiisip ko lang noon, Mama Mia, ay tulungan ng pamilya ko. Alam mo ba yung pakiramdam na wala ka man lang nagagawa sa mga problemang pinagdadaanan ninyo? Yun po ang mahirap sa loob ko, Mama Mia. Kaya naman, sinabi ko nun sa sarili ko magpapakatatag ako. Gagawin ko ito para sa pamilya ko. Hindi ako mapakali noon. Malapit nang mag-alas 7 ng gabi. Upalis na ang kuya ko dahil siya na ang magbabantay sa kaniyang anak sa ospital at ang ate ko naman ang uuwi. Mama Mia, nung makaalis na ang kuya ko ay sumunod ako sa kanya. Hindi ako nagpahalata. Pumunta ako dun sa lugar na pinag-usapan namin ng kaniyang mga katrabaho at kaibigan. Magkarating ko ay halos kompleto na sila. O akala namin atras ka na. Akala namin magiging duwag ka na, gaya ng kuya mo. Sabi nila. Hindi ako aatras. Pagkadating ko doon ay agad nilang nilabas ang parang blueprint ng bahay. Pinag-aralan daw nila yon dahil may isa sa kanila na doon mismo sa loob ng bahay ng amo nila nagtatrabaho. Kaya alam nito ang pasikot-sikot doon. Sinabi niya sa amin kung saan kami makapwesto. Mama Mia, may binigay din sila sa amin. Mga kutsilyo po. Matatalim na mga kutsilyo. Ayoko sanang humawak noon pero ang sabi nila pang self-defense lang daw yun. Wala naman tayong gagawin dun, kundi magnakaw. Wala tayong gagawin dun, kundi kumuha ng mga muebles, mga alahas, pera, kung anong meron dun na pwedeng mapakinabangan. Tandaan nyo, 5 tayong maghahati-hati. Kaya mas marami tayong makuha, mas maganda. Sabi nila. Natatakot man ako noon, Mama Mia, inilakasan ko na lang ang loob ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi magagamot ng takot ko ang pamangkin ko. Hindi mapipigilan ang pagpapalayas sa amin dahil takot ako. Kaya kailangan ko talagang gawin to. Papunta na kami doon sa amo ng kuya ko na inchik. Natatakot-takot nanginginig. O ano boy, ayos ka lang ba? Dre ang pangalan ko. Huwag tayong magtawagan sa mga pangalan natin doon. Balita ako, nandun ang 3 anak ng amo namin. Yung isang babae lang ang sumama doon sa bakasyon. Kaya huwag niyong tatawagin ang isa't isa sa pangalan niyo ha. O eto, suot niyo na to. May binigay sila sa aming parang makapal na stocking, Mama Mia. At nung sinuot namin yun ay hindi nga kami makilala ng kahit na sino. Kahit nga kami ay hindi namin nakikilala ang sarili namin habang suot yun. Kaya kampante kaming lahat na walang mangyayaring hulihan nung gabing yun. Mag-aalas 11 na nung simulan namin ang plano. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Merong isa doon sa loob na siyang nagbukas ng gate na kasamahan din namin. Mama Mia, nung makapasok na kami ay kanya-kanya na kaming kuha. Ako naman ay hindi mapakali at kinuha ko kung ano lang ang makita ko. Hanggang sa bigla na lang may tumunog sa likuran ko. Sino kayo? Bakit kayo nandito? Tanong ng isang siguro mga nasa 17 o 15 years old na lalaki. Noong lumingon ako ay isang lalaki nga. Mama Mia, doon ay nataranta ako. Magnanakaw kayo, no? Sigaw nito.
Doon napansin na rin kami ng iba naming mga kasamahan kaya nilapitan siya nito. May hawak siyang parang baseball bat at pinalo pa ang isang kasamahan namin. Napaaray ito dahil sa sobrang sakit. Malakas ang batang to, sabi ko. Nung susugurinan niya ako ay hindi ko na napigilan ng sarili ko at naiamba ko na sa kanya ang daladala kong kutsilyo. Tinamaan ko siya sa tagiliran. Natakot ako noon pero hindi siya nagpatinag at agad pa niyang pinalo ng baseball bat yung isa ko pang kasamahan na lumapit sa kanya. Tirahin mo na, sabi nung isa sa akin. Ano? Hindi, ayoko, sigaw ko naman. Kung hindi mo yan titirahin, tayo talaga matotodas. Mama Mia, dahil sa sobrang pressure at sa sobrang takot, ay hindi ko na binuksan pang mga mata ko. Pikit mata akong iniamba-amba ang kamay ko at alam kong may tinatamaan ako sa bawat saksak na pinakawalan ko. Hanggang sa nilapitan na ako ng isang kasamahan namin at sinabi niyang magmadali na kaming umalis dahil baka may dumating pang mga pulis. Umalis na nga kami doon, Mama Mia. Bitbit ang mga nanakaw namin. Pero ako nanginginig ako nun sa takot. Sobrang nginig ko talaga at hindi ko alam kung bakit ko nagawang manaksak ng tao. Hindi pa naman ako nagkaroon ng kaaway na nasaksak ko. Oo, merong mga nakakaaway, suntukan, ganun. Dahil nga sa squatters area kami ay rampant talaga ang mga ganung bagay. Kaso nga lang, hindi ko pa yun nagawa. Hanggang sa nung pagkakataon na yun. Umalis kami dun sa lugar at pumunta kami sa isang abandonadong bahay na ang sabi ay ang may-ari daw ay kakilala nung isa naming kasamahan. O sige, magkita tayo dito bukas ha. Eto yung pera, sinabi nung isa. May isa naman na naglabas ng kanyang papel at ballpen at sinulat ang lahat. Ibibenta muna namin to. Bukas sagad ng umaga, mga 9:00 magkita tayo dito at ibibigay ko na sa inyo yung parte ninyo. Nanginginig pa rin ako noon at parang nakatulala. Anong nangyayari sa'yo, Dre? Hindi ko alam eh, pero parang napuruhan ko yata yung nakaengkwentro natin kanina, sabi ko. Huwag mo nang alalahanin yon, buhay yun. Huwag mo nang alalahanin. Dre, wala dapat makaalam sa ginawa natin ngayong gabi ha. Pinagkakatiwalaan ka namin. Oo, sabi ko. Pero talagang gusto kong balikan yun eh. Gusto kong siguraduhin na ayos lang siya. Ayos lang yun, mga anak mayaman yun. Kita mo bukas, ayos na yun. Na-ospital na yun sa pampribadong ospital na maganda. Hindi katulad nung pinaglagyan ng pamangkin mo. Sabi niya. Yun ang tinatak ko sa isip ko nung umuwi ako ng bahay at natulog. Pero hindi naman talaga ako nakatulog. Makakaidlip lang ako ng konti ay magigising agad ako sa bangungot, Mama Mia. Sa bangungot dahil laging bumabalik sa isipan ko maging sa panaginip ko yung nangyari. Hanggang sa kinabukasan at nag 9:00 na ay umalis ako at pumunta doon sa usapan namin. Malaki-laki ang naging parte ko noon, Mama Mia. Paalis na ako nung tinawag ako nung leader ng grupo. Siya nga pala, Dre, bago mo pa malaman sa iba, kalmahin mo yung sarili mo ha. Ano po? Bakit po? Yung nasaksak mo kagabi. Nadali eh. Hindi na umabot ng ospital. Ano? Doon ako pinawisan ng malamig. Takot na takot talaga ako, Mama Mia. Paano yan? Nakapatay ako ng tao, sabi ko. Kumalma ka nga. Di mo naman yun sinasadya eh. Kung hindi yun nagising, kung hindi yun nakialam, kung hindi yun namukpok, hindi sana buhay pa siya ngayon, sabi nila. Doon ko napagtanto, Mama Mia. Yung mga sinamahan kong tao ay hindi lang basta-basta nag-aalsa dahil sa panggigipit sa kanila ng kanilang amo, kundi talagang mga halangang bituka nila. Nagtatawanan pa sila habang sinasabi sa akin na kumalma ako at wag na wag akong kakanta. Doon ko naisip, mali ang ginawa ko.
Mali ang ginawa kong pagsama sa kanila. Ilang beses kong kinurot ng palihim ang sarili ko noon sa pag-asang magigising ako sa isang masamang panaginip. Pero naging sigurado tuloy ang lahat sa akin. Sigurado na tama at gising ako. At mali ang ginawa ko. Nakapatay ako ng tao, Mama Mia. Isang tao, isang bata, anak nung amo ng kuya ko. Kumalma ka nga, Dre. Ikaw kung talagang sasabit kami dahil sa'yo, mananagot hindi lang ikaw kundi buong pamilya mo. Yung nanay mo, mananagot sa amin yon. Duwag pa naman yung kapatid mo, sabi nila. Mama Mia, ilang beses ko pong sinabi sa sarili ko na hindi ko kasalanan yon, na dapat kalimutan ko na yon. Bitbit ang perang naging bahagi ko sa pagnanakaw namin nung gabi ay umuwi ako ng bahay. Itinago ko yung iba. Kumuha lamang ako ng 3,000 pagkatapos ay pumunta ako ng ospital. Kahit na hindi ako mapakali, kahit na laging pumapasok sa isipan ko ang eksena nung gabi kung kailan ko nasaksak ang anak ng amo ng kuya ko. Kuya, ikaw pa rin pala nagbabantay ngayon? Ako Kasi yung ate mo, sinubukang dumiskarte dun sa mga pinsan niya. Kuya, eto nga pala pandagdag, gamot ni Junior, sabi ko. Saan ko kumuha ng pera? Ang laki nito Nakakalungkot mang isipin pero malaki na talaga para sa amin ang 3,000, Mama Mia. Humiram ako dun sa kasamahan ko sa liga, sabi ko. Naku, salamat Dre Salamat talaga, malaking tulong to. May mga gamot na kailangang bilhin Mama Mia, ay binili namin ng gamot, yung pera. Yung iba naman ay binigay ko sa landlady namin at binayad ko. Nag-advance pa ako ng 2 buwan. Meron pa rin akong natitira noon. Kaya nung medyo hindi pa rin okay ang pamangkin ko ay sinabi ko na baka pwedeng dalhin na namin sa pampribadong ospital. At yun nga ang ginawa namin dahil nakahiram din ang hipag ko noon ng pera mula sa kanyang mga kapatid. Mama Mia, sa awa naman ng Diyos ay naging maayos naman ang pamangkin ko. Nakarecover naman siya sa kanyang sakit. Kaya naman sinabi ko noon sa sarili ko, tama lang din ang ginawa ko. Dahil kung hindi, sabi nga ng doktor, kung pinatagal pa namin ang pagpapagamot dun sa pamangkin na inaanak ko rin, ay baka nahuli na ang lahat. Kaya inisip ko na lang na tama ang ginawa ko. At dahil nga nakonsensya ako, Mama Mia, nakonsensya ako at nakapatay ako ng tao nang wala sa oras, ay naisipan kong magbagong buhay. Dahil naisip ko noon, 19 pa lang naman ako, hindi pa ako masyadong matanda, kaya karapatan ko pa rin magbagong buhay. Yung mga kaibigan naman ng kuya ko, alam ko hindi pa rin sila nagbabagong buhay. Alam ko nagnanakaw pa rin sila. Ilang beses pa nilang ni-recruit yung kuya ko. Pag uwi raw ng amo ng kuya ko ay galit na galit ito dahil namatay ang anak nito. At dahil nga doon ay mas lalo pang na-delay ang kanilang sweldo. Dahilan para umalis na nga doon ang tuluyan ng kuya ko at humanap na ng ibang trabaho. Nakahinga ako ng maluwag nung umalis na doon sa poder ng amo niya ang kuya ko. Naisip ko tuluyan ko nang makakalimutan ng lahat. Tuluyan na akong makakapag-move on. Hanggang sa isang kasamahan ko noon na kabarkada ko sa eskwela, Mama Mia, ang nagsuggest sa akin na pumasok bilang janitor sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Makakapasok ba tayo dyan Hindi nga ako nakagraduate ng high school Sabi ko. Naku, makakapasok ka. Doon sa university na pinapasukan ng kuya ko. Hindi naman sila masyadong maselan doon basta mabait ka lang. Tapos, alam naman namin na mabait ka Kaya makakapagtrabaho ka doon. At isa pa, pwede ka ring mag-aral tuwing gabi. Meron silang parang scholarship sa mga mahihirap. Mama Mia, doon na nagningning ang utak ko. Doon na nagningning ang ideya sa puso ko. Eto na, makakapagtapos na ako. Kung hindi man makakapagtapos, siguro nga ay kahit man lang makatungtong sa kolehiyo.
Kaya lang dahil hindi pa nga ako nakakapagtapos ng high school ay dumaan muna ako sa dun sa Alternative Learning System Mamma Mia o ALS. Kaya naman, pumasok ako doon at swerte naman na tinanggap ako bilang janitor. Nung malaman nga nung directress ng aming university o nung university na pinagtatrabahuan ko na gusto kong mag-aral, ay siya po ang nagpasok sa akin sa ALS Mamma Mia. Oh, pwede ka naman mag-aral tapos kapag naipasa mo yung exam, ibig sabihin nun, graduate ka na ng high school. Tapos pwede ka nang pumasok dito, sabi nila. Naging masaya ako noon, Mamma Mia. Naging inspirado ako sa aking pagtatrabaho. Unti-unti ay nawawala ang mga bangungot ko. Unti-unti ay nakalimutan ko ang ginawa kong napakalaking pagkakamali. Mamma Mia, sinabi ko noon sa sarili ko magbabagong buhay ako. Magmo-move on ako mula sa malaking pagkakamaling nagawa ko. Lagi ko ring tinatanim sa utak ko na yun na lang siguro ang karma nung among inchik ng kuya ko na napakakuripot at napakamapang-abuso talaga sa kanyang mga empleyado. Hanggang sa lumipas ang mga araw, linggo na nag-aaral ako sa ALS, hanggang sa nag-take na nga ako ng exam at naipasa ko naman sa awa ng Diyos. Hindi man magandang masyado ang naging resulta ng exam ay pasado naman. Ibig sabihin, nakakuha na nga po ako ng parang high school diploma. Pinatawag ako ng directress nung malaman niyang pumasa ko. Audrey, gusto mo ba talagang mag-aral? Opo ma'am. Nakikita ako naman na mabait ka at masipag ka sa trabaho mo. Sige, bibigyan ka namin ng scholarship. Pero mahirap to, Dre, ha? Gabi ka mag-aaral. 4 na oras lang naman. Pero matatagalan ka bago graduate. Ayos lang po yun, ma'am. Ang importante sa akin ay makapag-aral. Ang importante sa akin ay mabigyan ng tsansa na baguhin ang buhay ko. Sabi ko naman. Alam mo, napakabait mong bata. Kaya, sige, tutulungan ka namin. Salamat po talaga. Magpakabait ka lang. Patuloy mo lang gawin ang tama ang trabaho mo. Mamma Mia, iniisip ko nga noon, eto na ang pagbabago ng buhay ko. Nagsimula na akong mag-aral. Tuwang-tuwa ang mga kapatid ko at ang nanay ko. Sabi ko pa sa kanila ay makakatulong din ako sa bahay dahil magtatrabaho rin naman ako tuwing umaga. Kakayanin mo ba yan, Dre, anak? Sabi ng nanay. Oo, nay, yakang-yaka. Lahat naman kakayanin eh, sabi ko pa. Talaga? Oo, nay. Wala talagang problema, kakayanin ko. O sige ha, basta kapag hindi mo na kaya, wag mo na kaming isipin. Pwedeng magbawas ka ng oras sa trabaho mo para makapagpahinga ka naman ng maayos. Para makapag-aral ka rin ng mabuti. Nay, hindi po pwede. Tutulungan ko po kayo. Hindi naman pwedeng si ate at si kuya lang eh. Ang ating tinutukoy ko, Mamma Mia, ang hipag ko. Natuwa naman ang hipag ko sa akin dahil hindi raw ako yung pabigat na Dre noon. Alam mo, Dre, simula noong mailabas si Junior sa ospital, naging napakasipag mo. Nagbago ka rin ng buhay. Eto na naman. Naaalala ko na naman ang mga nangyari kung bakit nailabas namin sa ospital ng maayos ang pamangkin ko. Bigla akong nagbago ng mood noon. Dre, ikaw nakakahalata na ako sa'yo ha. Para kang nagiging bipolar. Bigla-bigla nagbabago yung mood mo. Hayaan mo na yung kapatid mo, Jerome. Siguro pagod lang talaga yan. Alam mo naman, nagtatrabaho tapos nag-aaral. Pumasok na ako noon ng kwarto. Hindi na naman ako makatulog dahil naaalala ko na naman ang gabi ng malaki kong kasalanan. Pero pinilit kong maging maayos. Pinilit kong kalimutan ang lahat para maging maayos ulit ang buhay ko. Hanggang sa isang araw, Mamma Mia. Patapos na ako noon sa trabaho ko at pagpalabas na ako ng university nung may mabunggo akong babae. Ay naman, manong janitor, magdahan-dahan ka naman, sabi niya. Pasensya ma'am, pasensya talaga.
Nung tignan ko siya ay napakaganda niya. Hindi ko napigilan ang sarili kong mapatitig sa kanya. "O ano, gusto mo bang linisin yung mukha ko dahil titig na titig ka dyan?" Sabi niya. "Sorry po ma'am, sorry po talaga." Mama Mia, simula noong araw na yon ay hindi ko na nakalimutan ang mukhang yon. Napakaamo ng kanyang mukha. Napakaganda niya. Pero kahit na gaano kaamo ang kanyang mukha ay gano'n naman kagaspang ang kanyang ugali. Medyo mataray, suplada. Ang hindi ko alam ay araw-araw ko na pala halos makakabungguan ang babaeng yon. Kapag nandun ako sa chapel at nagdarasal, lalo na kapag malapit na ang exam, ay nandun din siya. Kapag naman naglilinis ako sa mga koridor, ay bigla din silang dumadaan ng mga kaibigan niya. Kung minsan pa nga Mama Mia tuwing umuulan, ay maruming-marumi ang mga sapatos nila na dumadaan sa harapan ko kahit kakalinis ko pa lang ng area na yon. Ni wala man lang excuse me. Ni wala man lang sorry po. Makikiraan lang. Wala talagang ganon. Iba talaga kapag mga mayayaman. Ang liit ng tingin sa aming mga mahihirap. Hanggang sa isang araw, out na ako noon. Wala na akong trabaho nung makita niya ako, Mama Mia, na dumadaan sa may cafeteria. Tinapon niya po ang kanyang supot na dala-dala noon. "Excuse me, Mr. Janitor, pwede bang kunin mo yun?" Sabi niya. "Ma'am, kayo po ang nagtapon kaya kayo po ang pumulot." "Excuse me?" Mataray niyang sabi pagkatapos ay pinagtaasan ako ng kilay. Sabi ko po, "Ma'am, hindi naman po yan kailangang pulutin kung hindi nyo tinapon dyan eh." Ang layo-layo ng basurahan. Kasalanan ko ba yan? Tsaka trabaho mo yan no, kaya pulutin mo." Sabi niya. "Ma'am, sorry po pero hindi po ako nagtatrabaho sa mga oras na to eh." "Out na po kasi ako sa trabaho," sabi ko naman. At talagang sumasagot ka pa. Isusumbong talaga kita sa directress para mapaalis ka sa trabaho mo. Sa galit ko dahil sa sobrang pagtataray niya ay iniwasan ko siya at nilayuan ko siya. Hindi ko talaga pinulot yung kanyang itinapon na supot, Mama Mia. Pero simula noon ay lagi na niya akong pinagtitripan. Kapag naman naglilinis ako ay sinasadya niya talagang dumaan doon o di kaya'y magtapon ng kung ano-ano. Hanggang sa isang araw ay napuno na ako sa kanya. "Ano ba talagang problema mo? Ganyan ba kayong mga mayayaman, mga walang modo?" Sabi ko. "Excuse me, kayong mga mahihirap ang walang breeding," sabi niya. "Ano ba sa tingin niyo sarili niyo? Nabili niyo na kami? Nabili niyo na tong university? Bakit kayo ba may-ari nito? Kayo ba nagpapasweldo sa akin kaya kaganyan mag-asta sa akin?" Doon ay parang natauhan siya. Kasi lumakas na ang boses ko noon, Mama Mia. Medyo napapahiya na rin siya sa ibang estudyante. Umalis siya, iniwanan niya ako. Ako naman ay wala na lang sa loob ko na pinagpatuloy ang trabaho. Gabi na noon. Kaya naman, panahon na para sa klase ko. Pagkatapos ng klase ko, aalis na sana ako nung may marinig akong babaeng parang humihikbi. Natakot pa ako noon, Mama Mia, dahil ang dami-daming mga usapan na meron talagang mga multo doon sa aming paaralan. Kakaripas na sana ako ng takbo noon nung maaninagan ko ang pamilyar na bulto ng babaeng yun. Out of curiosity, Mama Mia, ay lumapit ako sa kanya. Excuse me, ayos ka lang ba?" Lumingon siya sa akin. Nagulat pa ako dahil yung kanyang makeup ay nagkalat na sa kanyang muka. "Ano bang ginagawa mo dito? May trabaho ka pa rin ba sa mga oras na to?" Sabi niya habang umiiyak. "Miss, ikaw ba yan? Malis ka na nga. Huwag mo na nga akong guluhin." "Bakit ka umiiyak?" Tanong ko. "Sabi nang umalis ka eh." Pinagtabuyan niya ako pero ewan ko ba hindi ko maigawang maihakbang ang mga paa ko. Parang gusto kong malaman kung anong nangyari sa kanya. Parang gusto ko siyang i-comfort at tulungan. Kinulit ko siya ng kinulit pero nagalit lang siya.
Pinapaalis niya ako kaya naman naisip kong umupo na lang sa may tabi niya. Hindi naman masyadong malapit. Umupo lang ako habang umiiyak siya. Nung napansin niyang hindi na ako nagsasalita at umupo na lang ako ay hinayaan na lang din niya ako noon. Hanggang sa matapos ang ilang minuto ay natapos na rin siya sa pag-iyak. Eto miso, bigay ko sa kanya ng paniyuko. Niyoko nga, baka madumi yan eh. Ikaw naman, ang arte-arte mo pa rin. Tignan mo nga yung mukha mo. Tignan mo rin tong paniyuko kung sino o ano ang mas madumi. Sabi ko naman. Kumuha siya ng maliit na salamin sa kanyang bag at doon napagtanto niya na kumalat na sa buong mukha niya ang makeup niya. May kinuha siya sa kanyang bag at nakita kong tissue yun at pinahiran niya ang kanyang mukha. Ano miss, ayos ka na? Tara na, labas na tayo. Mukhang wala nang ibang tao dito sa university. Baka mapagsarhan na tayo. Sorry nga pala ha, sabi niya. Sorry? Bakit ka nagsusorry? Sorry dahil sa pagtrato ko sa'yo ng masama. Akala ko kasi masama ka. Bakit naman? Akala ko lahat ng mga mahihirap nagtitake advantage lang sa amin. Kaya sorry. Ito nga palang pangalan mo, tanong niya. Ako si Dre. Ako naman si Monica, sabi niya naman. Mama Mia, magmula nung araw na yun ay parang naging magkaibigan na kaming dalawa ni Monica. Hindi na niya ako masyadong tinatarayan. Hindi na rin siya nagtatapon ng kung ano-ano sa kung saan-saan. Lagi na siyang naghahanap ng basurahan kung saan niya dapat itapon ang kaniyang mga basura. Hanggang sa pinapansin na rin niya ako kapag nagkikita kaming dalawa. Hanggang sa isang araw ay nakita ko na naman siyang malungkot. Sakto noon natapos na ang trabaho ko at wala akong klase kaya nilapitan ko siya. Hindi naman masyadong malapit dahil natatakot ako na baka mapahiya siya sa mga kaibigan niya. Oh, bakit dyan ka lang nakaupo? Tanong niya. Baka makita tayo ng mga kaibigan mo. Baka pagtawanan tayo kasi janitor yung kasama mo. Tumawa naman siya. Ano ka ba naman? Di naman kami ganun kababaw eh. Ay talaga ba? Hindi kayo ganun kababaw? Pinagtitripan nyo nga ako noon eh. Trip lang naman yun. Halika, lapit ka. Umupo ako sa tabi niya. Malapit na medyo. Bakit ka nga pala nandito? Tanong niya. Wala na akong trabaho tapos wala na akong klase. Uuwi na sana ako pero nakita kita dito. Malungkot ka na naman? Kasi wala na talagang pag-asa na magkabalikan kami ni Jack. Sabi naman niya. Ano? Yung ex mo? Yung iniyakan mo dati? Oo, sino pa ba? Mama Mia, ipinagpalit kasi siya sa iba ng kaniyang boyfriend. Nagalit siya dahil niregaluhan pa naman daw niya ito ng kung ano-ano. Binili ng bagong cellphone, ng bagong sapatos, pero ipinagpalit pa rin siya sa isang babaeng kasing hirap lang din nung naging boyfriend niya. Kaya naman, hindi mo ako masisisi, di ba? Hindi mo masisisi na magagalit ako sa mga katulad mo. Tingin ko kasi sa inyo, nagtitake advantage sa amin eh. Uy, hindi naman lahat. Mula noon ay naging magkaibigan na kami ni Monica. Hanggang sa lagi na kaming magka-text dalawa. Hindi kami nakakapag-chat dahil wala naman pong internet yung cellphone ko. Analog lang po ang kinaya kong bilhin at second hand pa yun na galing sa kapitbahay namin. Nakakontento naman kami sa pagiging magka-textmate. Hanggang sa hindi ko namamalayan, Mama Mia. Unti-unti ay nahuhulog na pala ang loob ko kay Monica. Pero alam kong hindi ako nararapat sa kanya. Alam kong hindi ako dapat sa kanya dahil mahirap lang ako at super yaman naman niya. Alam kong napakayaman niya dahil nakikita ko pa siyang sinusundo ng sasakyan sa eskwelahan. Kaya alam ko, hindi talaga ako bagay sa kanya. Ayoko rin isipin niya, Mama Mia, na tinitake advantage ko ang kanyang kabaitan, ang kanyang pakikipagkaibigan. Pero isang araw, si Monica na mismo ang umamin sa akin na may gusto siya sa akin. Bakit ka naman may gusto sa akin? Hindi naman tayo bagay. Sabi ko. At nung ba pinagsasabi mo dyan? Hindi naman ako matapobre, no?
Talaga ba? Oo, alam ko kasi na matutorpe ka sa akin. Alam ko kasi ang iisipin mo na iisipin kong nagte-take advantage ka. Nararamdaman ko na no, ang tagal na kaya na may gusto ka sa akin. Sabi naman niya. Hoy, napaka-feeling mo naman. Biro ko pa sa kanya. Bakit di ba totoong may gusto ka sa akin? Nung gabing yun ay nagkaaminan kami at naging kami. Wala nang paligaw-ligaw pa. Pagsasabi niya, patunayan ko na lang daw ang sarili ko habang magkarelasyon kaming dalawa. Mama Mia, napakabait ni Monica. Malayong malayo dun sa Monica ang pinakita niya sa akin nung una kaming naging magkakilala. Mabait siya. Pero hindi ko hinahayaan na abusuhin ko ang kabaitan niya. Kapag nagde-date kami ay lagi kong sinasabi na dun lamang kami sa lugar kung saan afford ko. Wala din siyang arte. Kahit nga sa turo-turo ko lang siya dalhin o sa street foods ay kumakain din siya nun. Minsan nga ay narinig kong kausap niya ang mga kaibigan niya at tinanong siya kung bakit nagtsatsaga raw siya sa akin ni hindi ko kayang maidala siya sa mga mamahaling lugar. Hindi ko naman kailangan ng taong magdadala sa akin sa mga mamahaling lugar dahil kaya ko naman yun sa sarili ko. Alam nyo, iba si Dre. Mabait siya. Nire-respeto niya ako. Tinatrato niya ako ng tama. Narinig ko pang sabi niya noon. Naisip ko noon na sigurado na nga ako na si Monica at mamahalin ko. Hanggang sa nakapagtapos na siya ng pag-aaral. Hanggang sa meron na siyang magandang trabaho. Ako naman ay nag-aaral pa rin noon, Mama Mia, kahit na mas matanda akong di hamak sa kanya. Kasi nga natagalan ako sa pag-aaral at medyo maliit lang na load ang kinakaya ko sa bawat semester. Hanggang sa isang araw, birthday noon ng tatay ni Monica. Dre, sama ka sa akin ha? Bakit? Saan tayo pupunta? Birthday kasi ng tatay ko. Kaya punta tayo sa bahay namin. Merong malaking celebration. Naku, wag na. Wag na, Monica. Hindi naman ako nababagay doon eh. Ano ka ba? Ipapakilala na kita ngayong gabi sa kanila. Ano? Ngayon agad-agad? Oo, kasi nga alam kong hihindi ka kapag sinabi ko na matagal pa. Pero Monica, nahihiya ako eh. Alam ko naman na wala akong panama dun sa mga kaibigan niyo, sa pamilya mo. Ano ka ba, Dre? Hindi naman kita ikinakahiya. Mahal kita kaya ipapakilala kita sa kanila. Mama Mia, pumunta pa kami talaga ni Monica sa department store at binilhan pa niya ako ng damit. Kahit na tutol ako noon sa pagbili niya ng damit para sa akin, ay hindi naman siya nagpatinag. Isipin ko na lang daw na anniversary gift niya yun sa akin. Isipin ko lang daw, Mama Mia, na regalo niya yun sa akin. Kahit kailan hindi ka pa naman nabigyan ng regalo ko, 'di ba? Kaya ito na lang ang isipin mo na regalo ko. At dahil ayoko ring mapahiya doon sa pamilya niya ay pumayag na rin ako sa mga binili naming damit. Kinagabihan ay sinundo ako ni Monica sa aming labasan. Kinakansyawan pa ako noon ng ibang mga kabarkada ko dun sa squatters area na nakabingwit daw ako ng malaking isda. Pero hindi ko sila pinapansin. Mama Mia, laking gulat ko na lang. Laking gulat ko na lang dahil yung bahay na pinuntahan namin ay yung bahay na hinding-hindi ko makakalimutan. Yung bahay na pilit kong ibinabaon sa limot. Oo, tama po kayo. Yung pinuntahan naming bahay na sabi ni Monica ay bahay nila ay yung bahay na pinagnakawan namin noon. Nanginginig ako noon nung makita kong papasok kami sa village na yon. At nung pumasok na nga kami sa malaking gate nila. Oh, halika na, baba na. Sabi niya nung matagal na panahon na at ilang sandali nang nakapark ang kaniyang kotse. Bakit hindi ka makababa dyan? Monica, biglang sumakit ang tiyan ko eh. Pwede bang umuwi na ako? Magdadahilan ko naman pero hindi umubra sa kanya. Ano ka ba? Halika na, may CR dun sa kwarto ko kaya dun ka magsi-CR. Mama Mia, nanginginig pa rin ako noon.
Kahit na tag-ulan nung mga panahon na yun ay pawis na pawis talaga ako. Hindi ko alam, pero parang gusto kong himatayin nung pumasok na ako sa loob ng bahay. Biglang nag-flashback sa akin ang lahat ng mga nangyari. Yung gabi na may napahamak na buhay dahil sa ginawa kong mali. O halika na, papakilala na kita sa mga magulang ko. Lumapit kami sa isang magandang ginang na nakatalikod sa amin. Mami, eto nga pala yung boyfriend ko, si Dre. Ano? Anong boyfriend? Napalakas ang tinig o boses ng mami niya. Monica, kailan ka pa nagkaroon ng boyfriend? Habang nag-uusap sila at habang pinapanindigan ni Monica ang relasyon namin, ay biglang may nagsalita sa aming likuran. Nung tignan ko, Mama Mia, ay walang iba yun kundi ang tatay ni Monica. Naka-wheelchair na ito. At wala din tong iba kundi ang dating amo ng kuya ko. Ano to, Monica? Bakit nagdadala ka ng hampas lupa dito? Ano bang negosyo niyo, iho? Po? Hindi ako makasagot, Mama Mia. Kulang na lang ay pagdasal ko na lamunin ako ng lupa nung mga panahon na yon. Nasa harapan ako ng pamilya ng taong napatay ko. Nang wala silang kaalam-alam na ang panganay nilang anak, ang pinakamamahal nilang anak na lalaki ay nadisgrasya sa mga kamay ko noon. Si Monica naman ay nakikipagsagutan sa mga magulang niya. Nalaman ko noon, Mama Mia, na ipinagkasundo na pala sa isa ding mayamang incheck si Monica. At yun din pala ang dahilan kung bakit dinala ako ni Monica ng gabing yon sa bahay nila. At kung bakit bigla-bigla niyang sinabi sa akin na isasama niya ako dahil narinig niya na nagpag-uusapan ng kanyang mga kapatid na ipapakilala na nga sa kanya ngayong gabi ang mapapangasawa niya. Grabe ang naging sagutan nila noon. Hindi ko na alam dahil nagmamandarin na sila, Mama Mia. Wala na akong masyadong naintindihan. Ako naman ay nagkapako ng mga paa ko sa sahig. Gusto kong umalis sa lugar na yon. Gusto kong magpakalayo-layo. Iginala ko ang mga mata ko sa loob ng bahay at nakita ko ang isang napakalaking family portrait. Doon, Mama Mia, para akong binangungot bigla dahil nakita ko ang mukha nung batang lalaki. Hindi bata kundi binatang lalaki na nadisgrasya ko nung gabing umakyat kami sa bahay ni na Monica. Dre, anong nangyayari sa'yo? Bakit ang lamig-lamig mo? Monica, uwi na ako, sabi ko. Dre, wag muna, mamaya na. Hayaan mo nga siya, Monica. Sigaw na sabi ng mama niya. Hindi na nga ako nakatiis dun sa party na yon. Pinagtitinginan na kami ng mga tao. Ang totoo niyan, Mama Mia, hindi naman po yun ang dahilan kung bakit hindi ako mapakali. Hindi ako mapakali dahil hindi ako makahinga sa sobrang konsensyang nararamdaman ko. Eto ako ngayon. Mahal na mahal ang isang babaeng kapatid pala ng lalaking kinitilan ko ng buhay. Kahit na malayo ang bahay ni na Monica mula sa guardhouse, ay Mama Mia, tinakbo ko lang yon. Humara din ako ng jeep nung mapalayo na ako at umuwi ako sa amin. Nagtaka pa ang mga kapatid ko, lalong-lalo na ang kuya ko. O bakit napaagang uwi nyo? Kala ko ba may party dun sa girlfriend mo? Kuya, yung girlfriend ko, anak pala ng dati mong amo. Sabi ko. Ano? Yung girlfriend mo, anak ng amo kong inchik dati? Opo eh. Naku, tigilan mo na yan. Tigilan mo na yan, Dre. Walang mangyayari sa inyo. Napakamata pobre nung pamilyang yon. Kaya umalis ka na dun. Umalis ka na sa buhay ni Monica. Mama Mia, yun nga ang ginawa ko. Nakipaghiwalay ako kay Monica. Iyak nang iyak si Monica noon at halos hindi pumayag sa pakikipaghiwalay ko sa kanya. Pero sinabi ko na hindi kami nararapat sa isa't isa dahil mayaman sila. Ayaw pumayag ni Monica. Pero pinanindigan ko ang desisyon ko.
Hindi naman sa dahil hindi ko siya magawang maipaglaban sa pamilya niya, kundi dahil sa sobrang konsensyang nararamdaman ko. Hanggang ngayon, Mama Mia, ay wala pa rin akong nagiging nobya. Hanggang ngayon ay kinokontak pa rin ako ni Monica. Lagi pa rin niyang sinasabi na kung magbabago man ang isip ko ay handa siyang makipagtanan sa akin. Handa siyang sumama sa akin kahit saan dahil mahal na mahal niya ako at ayaw niya raw na maipakasal siya sa iba ng kaniyang mga magulang. Pero ano bang gagawin ko, Mama Mia? Paano ko ba aaminin kay Monica ang totoo? At kung hindi ko naman aaminin sa kanya, hanggang kailan ko ba yun maitatago? Hanggang kailan ba ako papatulugin ng konsensya ko sa mga dati kong nagawa? Maraming salamat nga po pala, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Naway itago mo lang talaga ang aking pagkatao sa lahat. Mama Mia, maraming salamat sa iyong programa. Lubos na gumagalang, Dre. Ang hirap naman talaga ng buhay ni Dre. Sabi ko naman sa inyo, 'di ba? Kakaiba ang kwento niya. Kakaiba dahil paano mo nga ba papanindigan ang pagmamahalan mo dun sa babaeng minamahal mo kung ikaw mismo ang dahilan kung bakit nawala sa mundong ito ang kanyang kuya? Paano mo sasabihin yun sa kanya? Hindi naman pwedeng habang buhay mo yung maitatago. Dahil sabi nga nila, walang sikretong habang buhay na naitatago sa baol. Lumalabas at lumalabas ang katotohanan. Hindi talaga mapipigilan yon. Sa tamang panahon, sa tingin ko, Dre, lalabas din ang katotohanan na yon. Sa tingin ko naman, tama din ang ginawa mong pakikipaghiwalay kay Monica. Kasi kung hindi mo man magawang maging honest sa kanya, walang punto kung bakit kayo nagkakaroon ng relasyon. At saka isa pa, sa tingin mo, mapapatawad ka ni Monica? Well, siguro, hindi ko alam kasi kung sasabihin mong nga nang ino-oppress o ano bang Tagalog ng ino-oppress? Inaapi. O yun, inaapi ng papa mo noon ng kaniyang mga trabahador, ganon, pati na kuya mo, na muntik mawala ang pamangkin mo. Ewan ko kung maiintindihan ni Monica ang, kumbaga, ang rason na yon para maging enough at umakyat kayo sa bahay nila magnakaw na eventually naging dahilan ng pagkasawi ng kaniyang kuya. Sana talaga na dumating ang panahon na mapatawad ka niya kapag nalaman niya yung totoo at sana talaga yung pagmamahala ninyo ay kayang panindigan kahit na ano pang mga pagsubok o ano pang mga nakaraan ang mamagitan sa inyong dalawa. Maraming salamat ulit, Dre, sa iyong kwento at naway may matutunan ka sa mga komentaryo ng ating mga tagapakinig dyan sa baba dahil alam ko magko-comment sila 'Di ba magko-comment ka? Charot lang. Kung magko-comment ka at kung nagustuhan mo ang kwento ni Dre, please do not hesitate to like and share this video. And syempre, mag-subscribe na rin itong ating channel, 'di ba? Yun lang naman ang hinihingi ko sa inyo. At ang inyo pong subscription. Click subscribe. Tapos, click the notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong kwento na ilalabas dito sa ating channel. Hindi po ako namimili ng kwento kung sino po yung mga nauuna, yun po ang uunahin nating basahin. So kung meron kayong sariling kwento, ikwento nyo na yan kasi ang dami-dami na nating kwento baka ano ba yung Tagalog? Hindi ko na alam Tagalog. Baka darating yung December, di pa mababasa yung kwento nyo kasi ang tagal-tagal nyo mag-send. So mag-send na po kayo dahil baka yung kwento nyo ay makapagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa ibang tao para magpatuloy sa buhay. Email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat po talaga. Don't forget to like and to follow me on my TikTok account and on my Facebook page, Mama Mia Cagayan de Oro or Mama Mia CDO. Ako pong muli ang inyong nag-iisang tagapagkwento. Magandang araw po sa inyong lahat.